So yun, isang magandang araw po sa inyo lahat mga paps, and welcome back again sa ating channel. So may gagawin naman tayo ngayon. Palitas ang higher 32 inches, no? So model niya is ito siya. Ayan, higher lead 32 key 6000D. Ayan. Bali yung problema nito sa mayari is walang display. Pero nung ma-check natin is meron po siyang backlight, no? Then ito, ni-repair natin to dati. Last 2 years, ayan, no? Ito yung petsa nung dating repair natin. Iwan ko lang kung ano yung, ayan, no? Nabasa pala yung dating problema niya. So ngayon, chinek natin is naihian na po siya ng pusa. Bali, ang daming ditong ihi dito sa may side ito. Wait lang. Papakita ko. Ayun dito banda. Bali, nilinisan na po natin yung kanyang panel, pati dun sa kanyang ilalim. Sila ng kanyang panel dun sa mga diffuser. Kasi yung ihi ng pusa is umabot dun. At nangangamoy pa nga eh. Dito, dyan sa may gilid. Dumaan yung ihi ng pusa. Bawat kilid nito, bawat gilid ay merong ihi, no? So bali, nilinisan po natin to. Tinanggal natin yung panel, yung ilalim at saka yung sa may gilid dito, nilinisan natin siya ng tawag doon basahan. Yan. So nakuha natin yung kanyang ihi. Pero ang problema niya is ito pa yung kanyang problema. So naka-standby na po siya. Ano po siyang standby. Ayan, pindutin ko. Ayun. Pansinin nyo, bubukas yung backlight. Ayun, bubukas yung backlight, oh. So ito ngayon siya, wala po siyang picture pero merong backlight. Ayan, oh. Good po yung kanyang backlight, walang picture. At dito, yung gamit is Samsung panel. Ayan, oh. At very common to na problema. Kahit na hindi pa naihiyan ng pusa is magkakaproblema din ganito yung mga ganitong panel. So tingnan nyo dito, Samsung panel po siya. Yung label niya dito nilagay sa may gilid. Ayan. So kung susundan mo yan, yung kulay gold dito, yung bilog-bilog na yan, yun yung kanyang test point. At ito naman yung kanyang level. Ayan. So ito, tingnan nyo, yung voltahe nito, yung meron lang is yung galing sa may mainboard natin, yung positive 12 volts B-in, tsaka 1.8 at tsaka 3.3 ito. Yung 3.8 at tsaka 1.8 natin. So paputayin ng tester para makita nyo. Yan. So magpo-voltage checking tayo. Pag ganun kasi walang display, may backlight, DC-DC protect po yan. Yung kadalasang problema is yung kanyang CKV lines. Ayun. So nakaset po tayo ng DC dyan. So pindutin natin yung 12 volts. Ito yung B-in niya. So meron po tayong B-in. Ayan. At saka yung 3.3 at saka 1.8 tutok natin dito. Yan, 3.3. Meron po siya. Ayan, 3.3. At saka 1.8. Ito yung 1.8 natin. Yun, 1.8. Then yung ating B-on. Tingnan natin yung kanyang B-on. Kung meron ba? Wala to, for sure. Wala to. Kasi DC-DC protect nga. Nakatutok tayo. Yun yung 0 yung B-on natin. And the rest na voltahe dyan, yung B-com, V-off, ABDD, HABDD, wala po yan. Absent po yan kasi dyan yung galing dito sa may DC-DC natin. So gagawin natin ngayon, bunutin muna natin at meron ako ipapakita dito para ma-trace natin kung meron bang leak or normal ba yung kanyang CKV lines, kasi ito yung kadalasan nangyayari pag ganitong panel eh. So set po tayo ng ayan. So naka resistance po tayo. So ito, kung pagwasihan natin yung label dito, ayun o, 1, 2, 3, pangatlo CKB1, dito naman pangalawa CKB2. So ito siya o. Ito yung CKB1. Ayan, CKB1 to, pares niya is CKB-B1. Sandali lang. CKB1 pares niya CKB-B1. Tingnan natin kung anong reading nito ng ating CKB1 at CKB-B1. So pansin niyo yung reading ng CKB1 at CKB-B1 natin, nasa mega ohms po siya, 3.5 oh. So lipat tayo dito naman sa may taas, ESG monitor,
tapos ito naman si KB2, tapos si KBB2. So tusukin natin to at i-check natin kung may makuha ba tayong leakage na linya sa dito sa may CKB natin, no? Ayun, pansin nyo yung pagkakaiba. Dito sa may CKB, wait, nadulas. CKB2 natin at saka CKBB2. Ayun, may nakuha tayong ohms yung reading. So positive, no? Meron po tayong nakuhang leakage. Meron tayong nakuhang leak doon sa kaniyang CKB lines. So isang paraan pa gagamitin natin. Gawin natin tong negative test rod natin. Tapos tusukin natin yung bawat isa ng CKB lines. So magsisimula tayo dito sa may CKB1. CKB1, ayun, mega ohms yung reading. Tapos lipat ko sa may CKB2. CKB2, mega ohms yung reading. CKBB1, mega ohms. CKBB2. So pansin nyo, mega ohms po yung kanyang reading. Wala tayong makuha ang leak, no? So dalawa kasi yan. Kung hindi mo siya makuha sa ganitong paraan, pwede mo yung tusukin mo yung bawat pares ng CKB lines at doon mo siya makukuha yung leak na linya. So gagawin natin ito kasi yung CKB2 at CKB2 yung problema. Bali dito tayo mag-umpisa. Dalawang linya lang yung kakat natin, yung napapasok sa mic cup. Yung papasok sa mic cup, yung CKB2 at saka CKBB2 dito muna sa may side na to. Kakat natin yung linya dito, ito, tapos ito. Nako, may pagitan, no? So cut natin tong linya na to, tapos ito. Isang daanan lang para kung magkamali tayo, madali lang nating maibalik, no? So ito, tapos ito. At i-check natin ulit to. Kung ganun pa rin yung reading niya, may ohms pa rin. So ibig sabihin niya na dito sa may kabilang side yung problema. Sa may kabilang side, dito na side. Pero kung mawala yung ohms na reading na nakuha natin dito, kung makat natin tong dito banda, so ibig sabihin niyan dito sa may side na to yung may problema. So may hint na tayo, may idea na tayo kung saan tayo mag-focus. So gagawin ko muna is kakat ko lang muna tong CKB1 at CKBB2 dito na side. At tingnan natin, bali hindi natin pakita yung cutting kasi medyo mahirap po siya. Baka madisgrasya, no? Wala po tayong cameraman, tayo lang po. So post ko lang muna yung video natin. So ito, continue po tayo, no? Ayun, napansin nyo yan. Meron na po tayong cutting na ginawa dito, yun, no? Maliit lang na linya. So tingnan natin, baka ayun. So ito si KB2, si KB2. Ayun, no? Yung linya dito, kinat na po natin yan. Tapos yung pares niya si KBB2, kinat po natin yan. Chinek natin ang resistance. Putol na po yung si KBB2 natin. Pero dito, kahit putol na po yung linya, connected pa rin siya. So ibig sabihin yan, at saka yung resistance niya, tingnan nyo itong resistance niya, ganun pa rin. So hindi dito yung problema. Ayan, tutok natin. Saan na yun? Ito. Ayan, tingnan nyo. Ganun pa rin yung reading na nakuha natin kahit na makat natin yung linya, 455 ohms. So gagawin natin, titingnan natin at babaybayin natin yung linya dito, yung kanyang CKB1 at CKB2 tapos CKBB2, kung saan siya banda papasok dito. At yun naman yung try nating i-cut. At saka natin mag-check tayo muli doon sa kanyang CKB lines kung makakaroon pa ba ng 455 na reading. So hindi ko alam kung magagawa pa natin to, kung kung sakaling lalabas ba yung kanyang supply. Kasi mag-normal po yung panel, kasi naiian natin kasi ng pusa to. Iwan ko lang kung kadalasan pag ganito kasi is makapenetrate or maka-absorb yung kanyang panel dun sa ihi, kaya nasisira na siya. Kahit na meron na siyang supply, ang resulta makakaroon po siya ng vertical lines kasabay dun sa kanyang display, or minsan talaga wala na po siyang display, puro vertical lines na lang. So ito tutorials naman to para at least kung hindi naman to naiian, ganun naman din ganun din naman yung procedure, no? Ayan. So kahit ma-repair pa natin to, hindi is upload pa rin natin. So ito na. Post pala ulit tayo kasi kakat ko muna yung CKB2 dito. Hanapin ko pa. At saka yung kanyang pares na CKBB2.
So ito, continue po tayo. Ayan po siya, naputol na po natin at nahanap na rin natin yung CKB2 at saka CKB2 dito na side, no. So tingnan nyo yan, yung kinuskos ko na linya, ito yung CKB2, ito naman yung CKB2. So wait. So ayan, pansin nyo, ayan o, ito CKB2, CKB2. So pinutol na po yung linya natin na yan. So chinek po natin ng resistance yan dito at dito, na para masiguro natin naputol yung linya, no. So naputol lang natin yan, isang daanan lang, kasi kung sakali naman magkamali ulit tayo is madali na natin ibalik, no. Ayan, so naputol natin yung CKB2, CKB2, pati rin dito sa may kabilang side, putol na po yung lahat ng linya ng CKB2 at CKB2 na papasok sa my cup. At titingnan natin ngayon kung nagbabago ba yung reading na nakuha natin, kung ki-ohms pa rin ba. So na yun, ito siya, ito, wait, ayan, ako sliding naman yung ito. Ayun, yung ki-ohms natin kanina, yung 455 key, 455 ohms, naging, tutok natin ulit, naging 3.9 or 4 mega ohms po yung reading natin, no. Ayan, no. So confirm na dito na side yung may problema, dito sa may side na to, sa may left side natin dito, normal po yung dito, no. Pero hindi pa natin naibalik yan. Mag-check muna tayo ng voltahe kung lalabas na ba yung supply natin, yung V-on at saka V-off natin. Kasi nawala na yung ano yung leak na linya, ano to? Leak na linya, nabubulo naman tayo. Lang yan. So, saksak ko muna pala, pambihira. Saksak ko, tapos naka-standby siya. Standby ba? Ayun, yung pula. Ayun, naka-power on po siya. Tutok tayo dito sa may B1 natin or B-on. Pansin nyo, meron na po siyang voltaheng lumabas. Meron na po lumabas na voltahe. Nasa 33.06 volts yung B-on natin. Ayan, nakatutok tayo sa may B-on. Ayan, nakatutok tayo. So tingnan natin yung V-off natin. 1, 2, 3, 4, 5. So pang 5 po siya. Pang 5 siya. 1, 2, 3, 4, 5. So ito. So yung V-off natin negative 10 volts. So tingnan mo natin yung display, kung may display ba. Tingnan natin. So ayan, meron siyang display, pero ayan, may sumasabay. Meron po siyang vertical bar lines. Ayan, so medyo puo pa naman yung kanyang panel, no. Ayan, meron lang siyang vertical lines. Kasi yung dahilan ng vertical lines na to, kasi yung CKB2 at CKB2 nasa may side na to, sana yun, dito is pinutol natin, kaya siya nagkaroon ng vertical lines. Nagkaroon siya ng vertical lines kasi wala na pong signal na pumapasok na CKB2 at saka CKB2 na kailangan ng panel para po siya makapag-display ng maayos. So ang gagawin natin, ibalik ko lang muna tong pinutol natin dito, yung CKB2 at CKB2, at titingnan natin kung magno-normal ba yung kanyang display. So saglit lang. So ayan, continue po tayo. Bale, ito na po siya, wait. So naibalik na po natin yung linya dito sa may right side natin. So kung mapapansin nyo, meron akong dinugtong dyan na magnetic wire. Ito, yung CKB2 natin, CKB2. Connecta po siya yung CKB2 natin, dalawang linya, papasok sa may cup. Tapos yung CKB2 natin, isang linya lang yan na papasok sa may cup natin. So hindi makita, klaro ba? Ayan, so medyo madumi, medyo madumi na po siya kasi nihinang natin meron pong paste. So naibalik pa, chinik po natin yan, naibalik na po natin yung linya nung CKB2 at CKB2 natin. So check tayo kung yan. Kanina may display pero meron siyang vertical bar lines. So tingnan natin kung naging maayos na ba yung display matapos natin may balik yung linya natin dito, yung CKB natin, CKB2, CKB2. So meron na po siyang standby.
Ayan, so pinutin natin. Ayan, abang tayo sa my screen. Ayun oh. Ayun. Nag-normal na po yung kanyang display. Ayan oh. Pansin niyo, wala po tayo makikitang vertical power lines dyan. Matapos natin mabalik yung CKV line, CKB2 sa may right side natin. So, matapos natin mabalik, ayun, nag-normal na po yung display niya. Ayan o. Yun. So, bali, obserbahan muna natin to. At kadalasan kasi, kahit na dito yung problema, nakatatin yung dalawang linya dito, yung CKB2, CKB2 natin, is kailangan pa rin natin putulin yung katabing side niya, yung CKB1 at saka CKBB1. Kasi kalaunan, marami na ako na-experience ng ganitong panel. Meron bumalik dito sa shop isang araw lang, tapos bumalik yung dating problema. Yung CKB1 naman yung problema at saka yung pares niya. May mabot naman ng isang linggo. Ganun pa rin, yung katabi namang CKB lines yung nakakaroon ng problema. So, ang gagawin natin nito, putulin na lang natin lahat yung CKV lines na papasok sa may side na to. So siguro ito na side yung naapuruhan, no? Dito sa may gilid naapuruhan ng ihi ng pusa. Ayun na may kalawang nga eh. Ayan. Dito sa may side na to, wala po siyang kalawang. So dito tingnan nyo, dito po siya nakapenetrate. Dito po malaking tama doon sa ihi ng pusa. So bali hindi ko na bali sa part 2 na lang ng video natin yung gagawin natin na to, kasi medyo mahaba na po yung video natin, no? Ayan. So hanggang dito lang po yung video natin. Abangan nyo po yung part 2 ng ating video sa paggawa ng ganitong unit. Tapos lagyan pa natin doon ng 1K resistor to ground yung kanya mga CKV lines na papasok sa my cup. 1K to ground natin. So ito na po siya yung unit natin, no? Back to normal na po siya. Ayan. So nakuha pa, na-repair pa natin kahit na nahihiya na pusa, no? Ayan. So ganito lang yung video natin. Maraming salamat sa mga natsagang nood. May God be with us always. And this is your service the technician pala. Ayan. So, peace out.